And now the conclusion. After Effects is more for one-man band generalists who doesn't do bulky compositing, who usually needs to quickly correct something, quickly enhance something, or do some simple effects, you know, like in Andrew Kramer's tutorials, in their own project. The Nuke is more for production work in a big studio, for people to concentrate on compositing, on their part of the job. Okay, alright. So ngayong November 12, 2025, so magbigay ako ng video reaction sa mga video galing sa YouTube tungkol sa comparison sa Adobe After Effects na software at Nuke na software. So unang panoorin natin itong video na ang nakatitle After Effects versus Nuke, which one is better? So ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Inspiration Tuts. Alright, so panoorin na natin itong video na ito na ang nakatitle After Effects versus Nuke, which one is better? So ikat-cut ko lang to para hindi nahaba yung video. So play. In this video, we're gonna compare two VFX and compositing software, and these are After Effects and Nuke. I'll show you their differences and similarities, as well as which one is more suitable for you and your needs. We're gonna start first with the industries they are used in. So both of them are used in multiple industries, starting with the VFX industry in what we call the post-production stage, which will occur after filming has taken place, which is in post-production, where we do VFX compositing that I mentioned before. Nuke tries to focus on that, and it is the main industry where it shines. It was used to compose some of the most popular movies and TV series of all time, such as Game of Thrones, Blade Runner, and Deadpool. As for After Effects, its use cases range from VFX compositing to motion graphics and 2D animation. Nuke tries to focus more on compositing, which is more advantageous, and this is what we're gonna discuss next. Both can produce excellent results in post-production, but Nuke offers more flexibility and handles large scenes better. Its advanced features allow us to fine-tune almost anything to perfection. After all, it is widely used in the industry for a reason. Its layout was designed to make complex compositions easier, and with a 3D workspace, deep composition, and more, Nuke offers more variety in compositing. With the general comparison out of the way, let's now take a look at the tools. After Effects is more user-friendly and easier to handle for most people. Nuke, on the other hand, has a node-based system, which can be intimidating for newcomers, but it will be very intuitive for you if you already have experience with 3D software, especially Houdini, and even Blender and Unreal Engine. If you don't have that experience, don't be discouraged to try it. It might take some time for you to understand it, but once you do, Nuke will give you more freedom with its layout and the ability to achieve advanced VFX stuff. When it comes to the learning curve, both come with a variety of tools that require some time to understand. After Effects is more accessible and easier to learn, while Nuke has a steeper learning curve. But this is for a reason. The value you will get is more rewarding if you are interested in high-end VFX compositing, especially if you want to get a job in the VFX industry working on VFX movies and TV shows. Now at the end, I would say that some of the takes were more subjective than others, and opinions may vary, but Nuke is definitely more powerful for compositing, and it is the go-to software if you want to reach the most advanced stages in this craft by getting a job in a VFX studio or working on films and TV shows. Then ngayon, meron pa tayong panoorin na video. So bago ako magbigay ng komento sa mga video, is panoorin ko muna lahat ng video na gusto kong ipakita sa inyo bago ako magbigay ng komento. Ganon. So ang panoorin natin na video, itong video na ang nakatitle After Effects versus Nuke for VFX Professional Opinion. So ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Kirel Place Hakub. Anong pag-pronounce dyan? Correct me if I'm wrong. So i-play na natin itong video na ito na ang title After Effects versus Nuke for VFX Professional Opinion. So diretso na ako manood sa 27 seconds. Then ikat-cut ko lang para hindi nahaba yung video. So play. That's all. This is how this shot was done from start to finish. All with plus operations. Plus operations are the same as add. Amazing work done. All this interaction with ground. Overall, amazing job. Amazing job. And now the conclusion. After Effects
is more for one-man band generalists who doesn't do bulky compositing, who usually needs to quickly correct something, quickly enhance something, or do some simple effects, you know, like in Andrew Kramer's tutorials, in their own project. The Nuke is more for production work in a big studio, for people to concentrate on compositing, on their part of the job. And I know them both pretty perfectly. I've done FX PhD courses on both these softwares and I've worked in these softwares a lot. And I can say when you master both of them, no matter in what environment you're in, working in a big studio or working alone, you're using the right tools for the right situations. You do After Effects when you need more animation in compositing. For example, like when I had to put the live action shot bird into the aerial shot on the close-up, it was a little bit easier to do in After Effects because there were more actual animation than compositing in there. Or when I do environment compositing, like comping this crazy projection there in the 10 shots, you know, I have to quickly copy all the notes without copying and extending all the compositions without the pain in the ass. I do it in Nuke. So in general, in a long run, you're better off knowing both softwares to become a master. Di ngayon, meron naman tayong panoorin na isa pang video. Ang title sa video na ito is Should You Use Layer or Nodes for VFX Complete Analysis? Actually, ito na video na ito is na-topic ko na to sa nakaraang video ko. Pero doon is kulang ang paliwanag ko doon. Kaya itopic ko dito ulit itong video na ito. So ito na video na ito is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Inlight VFX. Okay, right. So panoorin na natin itong video na ito na ang nakatitle Should You Use Layers or Nodes for VFX Complete Analysis? So diretso na ako manood sa 14 minutes and 6 seconds. So i-play ko. Now, if you're really going to make this choice in the real world, you have to choose a program like After Effects or Nuke. And once you do that, you go down a rabbit hole of comparing a bunch of other specific things like features, pricing, or even job opportunities related with each program. But for the sake of argument, let's pretend like all of this is equal so we can just compare layers and nodes. So in general, layers are going to be less complicated. That's going to give you a little bit less flexibility and control. They're great for simple visual effects shots, especially if you have a lot of editing and animation. On the other hand, nodes are more complicated, but that's going to give you more flexibility and control. They're great for complex visual effects shots and for building out more customizable workflows. So yan. So dito na parts, nilagay dito kung anong kaibahan sa layers means Adobe After Effects sa nodes means Nuke. So kung matalino ka, magigits mo na mas advantage talaga yung Nuke sa mahihirap na compositing, sa mga high-end VFX compositing na marami ng files na i-compositing. Din yung Nuke, mas flexible siya gamitin at more control gamitin yung Nuke na software. Ganon. Kasi mababasa natin dito sa nodes. So sa nodes, nakalagay dito more flexibility and control. Pero dito sa layers, less flexibility and control. So kaya mahina yung Adobe After Effects sa flexibility and control. Then dito, nakalagay dito sa nodes, good for complex VFX. Ibig sabihin yung Nuke, mas maganda siya gamitin sa mahihirap na compositing, na marami ng files na i-compositing. Then dito, layers, ibig sabihin After Effects, good for simple VFX. So, mas maganda siya gamitin sa mga simple VFX lang na konti lang yung files na i-compositing. So, kaya tama talaga yung sinasabi ko sa nakaraang video ko na pinaglaban ko na yung Adobe After Effects, maganda lang yung gamitin sa mga simple VFX compositing na konti lang yung files na i-compositing. Pero kapag yung i-compositing, mahirap na yung i-compositing, yung mahirap na VFX yung i-compositing, na marami ng files na i-compositing, mas maganda talaga gamitin yung Nuke kasi flexible gamitin dyan yung Nuke na software. So yan yung sinasabi ko sa nakaraang video ko. So tama talaga yung sinasabi ko sa nakaraang video ko base sa sinasabi sa tao na ito. So ang opinion ko or komento ko sa tatlong video na pinanood ko dito is, para sa aking pag-intindi sa tatlong video na pinanood ko is, mas magaling talaga ang Nuke na software sa high-end VFX compositing kaysa Adobe After Effects. Then yung Adobe After Effects sa overall package,
So, mas maganda siya kasi yung Adobe After Effects magaling siya sa motion graphics nagawa at 2D animation nagawa. Din yung ginawa mo doon sa Adobe After Effects is pwede mo na doon siya lagyan ng sound sa Adobe After Effects kasi yung Adobe After Effects ay pwede na siya lagyan ng sounds. Direct ka na sa Adobe After Effects, pwede na hindi mo na i-transfer sa video editing software like Adobe Premiere Pro, ganon. Kaya mas maganda yung Adobe After Effects for overall package, ganon. Din ang Adobe After Effects, kaya din niyang gumawa ng VFX compositing. Pero pag yung ginawa na VFX compositing is marami ng files na i-compositing, yung Adobe After Effects dyan ay hindi na siya handy gamitin. Pangit na siya gamitin, nakaka-stress. Kaya meron ng posibilidad na hindi maganda ang result at may mali sa result. Ganon. Lalong-lalo na sa mga mahihirap na compositing. Kung sasabihin mo na complex compositing or mahihirap na compositing, ibig sabihin dyan, napakamarami ng files na i-compositing mo dyan. Ganon. Kaya mas superior talaga ang Nuke na software kaysa Adobe After Effects kapag ang pag-usapan na is compositing. High-end VFX compositing na ang pag-usapan na marami ng files na i-compositing. Mas superior talaga ang Nuke na software dyan. Kasi node-based system yan yung Nuke na software at merong advanced na tools yung Nuke na software para sa paggawa ng high-end VFX compositing na walang ganyang tools yung Adobe After Effects. Katulad sa deep compositing tools, walang ganyan yung Adobe After Effects. At marami pang tools yung Nuke na wala talagang ganon na tools yung Adobe After Effects. Yung mga tools sa Nuke na design yan for high-end VFX compositing talaga. Din yung Nuke, kahit pa gaano karami yung files na i-compositing mo dyan, kahit pa gaano kahirap yung i-compositing mo dyan, kakayanin talaga ng Nuke na software yan talaga. Din yung Nuke na software, ginawa yan, nakapokus lang talaga yan sa high-end VFX compositing. Ganon. Kaya kung doon ka magawa ng motion graphics sa Nuke, medyo hindi handy gawin doon sa Nuke yung motion graphics. Mas okay na doon gawin sa Adobe After Effects yung motion graphics. Kasi yung Nuke kasi, na-design siya hindi sa motion graphics, na-design yung Nuke for high-end VFX compositing. Ganon. So tandaan ninyo, iba yung motion graphics at iba yung high-end VFX compositing. Take note lang. Din yung Nuke, na-design siya for collaboration software. Ganon, sa video editing software like Avid Media Composer. Kaya yung tools doon sa Nuke Studio para sa sounds ay hindi maganda. Kasi ang Nuke naman na software is na-design siya for collaboration software sa video editing software. Pero yung sistema talaga sa paggawa ng movie, mangyayari yung final render na mabuo na yung full movie is doon talaga yan mangyayari yung final render sa video editing software, hindi sa compositing software like Adobe After Effects or Nuke. So pwede lang yan mangyari na doon sa Adobe After Effects gawin yung final render kung yung gagawin ay hindi long movie, na ang gagawin lang is short film lang na abot lang ng 1 minute or 30 seconds. Pwede na yan gawin doon sa Adobe After Effects yung final render kasi pwede naman malagyan ng sounds yung Adobe After Effects. Pero kapag movie na yung pag-usapan, yung movie aabot ng 2 hours, 3 hours, hindi na yan pwede doon gawin sa Adobe After Effects yung final render dyan. Kasi hindi na yan handy gawin doon sa Adobe After Effects kapag doon lagyan ng sounds lahat ng VFX shot, lahat ng eksena sa movie. Ganon. Kaya doon talaga yan magaganap yung final render sa video editing software kapag ang pag-usapan is yung paggawa ng movie na aabot ng 1 hour yung movie o 2 hours o 3 hours yung movie. Kaya imposible talaga yan na mangyari na yung paggawa ng movie na aabot ng 2 hours at 3 hours is doon nagaganap yung final render sa Adobe After Effects. Hindi pa yan nangyayari. Imposible yan. Kahit sinong VFX artist na tatanungin mo dito sa Pilipinas at doon sa ibang bansa, never yan nangyayari talaga. Kasi doon talaga yan mangyayari yung final render sa video editing software like Avid Media Composer na video editing software or Adobe Premiere Pro na video editing software at iba pang klaseng video editing software. Ganon. Din ang pinaka-popular na video editing software na ginagamit sa paggawa ng movie, lalong-lalo na doon sa ibang bansa sa Hollywood, is yung Avid Media Composer na video editing software or Adobe Premiere Pro na video editing software. Pero karamihan sa mga movie sa Hollywood na mga big budget movie is Avid Media Composer talaga ang ginagamit dyan na video editing software sa paggawa ng movie para sa pag-render ng final movie. Ganon. Then yung Adobe Premiere Pro is bihira lang yung ginagamit. Karamihan talaga is Avid Media Composer doon sa ibang bansa sa Hollywood. Pero dito sa Pilipinas, karamihan sa paggawa ng movie sa Pilipinas
Pilipinas, ang ginagamit na video editing software is Adobe Premiere Pro. Ganon. So yung paggawa talaga ng movie is doon talaga magaganap yung final render sa movie. Doon talaga yon magaganap sa video editing software. Kaya tama yung ginawa sa Nyok na hindi na sila mag-abala na i-improve pa yung sound system sa inyo kasi ang nakasanayan naman talaga sa paggawa ng movie is doon talaga magaganap yung final render sa video editing software. Then ang trabaho sa video editing software is paglagay ng sound sa video at pag-color correction sa mga video at ipagdugtong yung mga video para mabuo yung buong movie. Ganon. Tapos doon na magaganap sa video editing software yung final render sa buong movie na ready to release na sa sinihan. Ganon. Then yung Nyok na software is meron silang collaboration sa Avid Media Composer na video editing software. Kasi yung Nyok na software na design yan for collaboration sa Avid Media Composer na video editing software. Take note lang. Pero yung Nyok na software is pwede mo din siyang parisan ng ibang klaseng video editing software. Ganon. Pero mas okay na parisan siya ng Avid Media Composer na video editing software. Then yung magaganap dyan na workflow sa Avid Media Composer na video editing software at Nyok na compositing software, ganito yung workflow dyan. Yung mga BFX shot na hindi pa na compositing, ipasok yung lahat sa Avid Media Composer. Idugtong-dugtong yung lahat. Then marami namang tao na compositor artist para sa paggawa dyan sa movie na yan. Then take note lang, kapag tatawagin ka na compositor artist or digital compositor artist, ibig sabihin dyan gumagamit ka ng compositing software like Nyok na software. Ganon. So lahat ng BFX shot na yun na nakadugtong sa Avid Media Composer, kung ilang tao yung compositor artist, so paghatian nila yon lahat ng BFX shot na yon sa mga compositor artist gamit ang Nyok na software. So yung video na nandun sa loob ng Avid Media Composer na video editing software is i-link lang yon sa Nyok na software. Then pag open sa Nyok na software is automatic na yon mapasok yung video sa Nyok na software. Ganon. Then yung video nga napasok na sa Nyok na software is i-compositing na yon. Gawin na yung high-end VFX compositing doon sa Nyok na software. Then pagkatapos gawin yung VFX compositing sa Nyok na software, i-render yon. Then pag render doon is automatic na yon transfer balik sa Avid Media Composer. Then doon na gawin sa Avid Media Composer yung paglagay ng sound sa gawa na VFX sa Nyok na software. Ganon. So ganyan lang ka-easy yung workflow dyan. Hindi na nila gagawin na hanapin pa nila yung video tapos i-import pa. Hindi na nila yan gagawin kasi hassle na yan. Kasi ang gagawin lang nila is i-link lang nila. Then yung Nyok na software, may tulad ko siya sa 3D program na software like Udemy, Cinema 4D, Blender, Autodesk Maya, Autodesk 3D Max. So yung mga movie talaga na maraming effects na mayroong makikita na 3D object or 3D creature sa movie is involved talaga yung 3D program dyan sa paggawa ng movie na yan. Din ang tanong, doon ba nagaganap yung paglagay ng sounds sa video doon sa 3D program? Then doon ba nagaganap sa 3D program yung pag-render sa final movie? Ganon. Ang sagot yan ay hindi. Kasi doon sa 3D program, hindi doon naganap yung paglagay ng sound sa video. At doon sa 3D program, hindi nagaganap yung final render doon sa movie. Ganon. Kasi ang gawain sa 3D program is yung paggawa ng 3D. Kaya tinatawag yan na 3D program kasi ang trabaho lang niya is yung paggawa ng 3D. Ganon. Kasi yung gawa na 3D sa 3D program like Udemy is ipapasok pa yan, itatransfer pa yan sa compositing software. Ganon. So take note lang, kung gumagamit ka ng 3D program, ibig sabihin yung 3D program na design yan for collaboration sa compositing software. Then kung gumagamit ka ng compositing software, ang compositing software na design siya for collaboration sa video editing software. So ulitin ko, kapag gumagamit ka ng 3D program, yung 3D program ay na-design siya for collaboration sa compositing software. Kasi yung gawa mo doon sa 3D program ay ipasok mo yan sa compositing software. Then ano ba yung compositing software? Like Adobe After Effects, compositing software yan. Like Nyok na software, compositing software yan. Then kapag gumagamit ka ng compositing software, yung compositing software ay na-design yan for collaboration sa video editing software. Kasi yung gawa mo doon na VFX doon sa compositing software is ipapasok mo yon, ita-transfer mo pa yon sa video editing software. Tapos doon na siya lagyan ng sounds sa video editing software. Then ano ba yung video editing software? Like Avid Media Composer, like Adobe Premiere Pro at iba pang video editing software. So
Sa huli talaga dyan, nandun talaga sa video editing software yung final render dyan. Hindi sa compositing software, hindi sa 3D program, ganon. Kaya kung mayroong mga tao nga nagsabi-sabi na doon daw sa Adobe After Effects nagaganap yung final render sa buong movie, kung sino mang tao na magsabi-sabi ng ganyan is bobo lang yun. Kasi nagaganap yung final render sa buong movie is doon talaga sa video editing software like Avid Media Composer or Adobe Premiere Pro, ganon. So para maintindihan niyo ng mabuti ang ibig sabihin ko dito, so panoorin lang niyo yung video ko doon sa part 4 kasi pinaliwanag ko yan sa part 4. So yung link sa part 4 na video ay ilagay ko sa comment or sa description sa video na ito kung isisado kayong tingnan yan para maintindihan niyo ng mabuti yung ibig sabihin ko dito. Okay, right. So kung gusto ninyong panoorin yung full video sa mga video na pinanood ko dito kasi cut yung pagpanood ko sa mga video, so i-research lang ninyo itong mga video na ito sa YouTube kasi pinakita ko naman dito yung mga title nila sa video at yung mga YouTube channel nito sa mga video na ito na pinanood ko. Take note lang, mayroon akong naranasan na glitch sa YouTube. Din iwan ko kung yung nag-glitch ay hindi na yun babalik yung nag-glitch. Din yung naranasan ko na system glitch sa YouTube is habang panoorin natin yung video is yung logo or picture profile sa YouTube channel na yun is hindi siya makita. Ganon. Then minsan din pati yung pangalan sa YouTube channel niya ay hindi siya makita habang pinanood natin yung video na yun. So yung video mapanood ninyo pero yung pangalan sa YouTube channel niya na doon dapat makalagay sa ibaba ng video ay hindi makita yung pangalan sa YouTube channel sa ibaba ng video. Ganon. Pero kung palit ulit siya tingnan taga-araw is babalik na siya sa dati. Malagay na yung logo sa YouTube channel at pangalan sa YouTube channel. Ganon. So ito is pinaliwanag ko ito kasi kung i-research ninyo sa YouTube yung mga video na pinakita ko dito, then pag research ninyo matitimingan na may glitch na mangyari kasi pag research ninyo doon is hindi nakita yung picture profile o logo sa YouTube channel habang pinanood ninyo yung video na yon. So pagkamalan ninyo na hindi yon na YouTube channel na pinakita ko sa video ko, ganon. Or kung yung maranasan ninyo yung pangalan sa YouTube channel na yun ay nawala, hindi siya nakita kasi may ganyang klaseng glitch din. Then sasabihin naman niyo na yung YouTube channel na pinakita ko sa video ko ay hindi yun nag-i-exist. Ganon. So kaya pinaliwanag ko ito na glitch lang yan kapag ganyan yung maranasan ninyo. So ang gagawin lang ninyo dyan para babalik yan sa dati. So tingnan lang ninyo palit ulit yan taga-araw. Sure ako 100% na babalik din yan sa dati. Na malagay na yung logo or picture profile sa YouTube channel niya. Or mabalik na malagay yung pangalan sa YouTube channel niya. Kasi glitch lang yan, hindi yan permanent. Babalik din yan sa original, ganon. So ang advice ko sa inyo, huwag kayong agad-agad maniwala sa unang naranasan ninyo habang ni-research ninyo yon na video na yon. Kasi ang sistema sa computer ay sadyang nakakalito, pabago-bago at mayroong glitch, ganon. Kaya huwag kayong maniwala sa unang tingin lang ninyo. Kasi kailangan na doon kayo maniwala habang paulit-ulit na ninyong tiningnan. Ganon, take note lang para hindi kayo mamaling akala.